Marami sa atin ang nagtataka kung bakit kahit anong kayod at pagod natin sa trabaho ay tila hindi pa rin sapat ang ating kinikita para guminhawa ang buhay. Baka ang kailangan natin ay hindi lang dagdag na sahod, kundi ang baliktarin ang mga nakasanayan nating gawi na lihim na nagpapahirap sa atin. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 mahahalagang aspeto mula sa mentalidad hanggang sa diskarte sa pera na dapat mong baguhin ngayon din. Napakahalaga na panoorin mo ito mula simula hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakaimportanteng impormasyon at aral na magsisilbing susi sa iyong tuluyang pagyaman. Manatili ka dahil ang kaalamang ito ang magbabago sa takbo ng iyong hinaharap. Bago natin simulan, sana ay matulungan nyo kaming maabot ang 10,000 subscribers, kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na sa Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat po. Chapter 1. Ang mentalidad ng ubos biyaya versus butil-butil. Madalas nating tinatanong ang sarili natin kung bakit kahit anong kayod natin sa araw-araw ay parang wala pa ring nangyayari sa ating buhay financial. Ang totoo niyan ay biktima tayo ng tinatawag nating ubos biyaya na mentalidad kung saan sa tuwing dumarating ang sahod o anumang extra na pera ay iniisip agad natin kung ano ang pwede nating bilhin para ma-reward ang ating sarili. Pakiramdam natin ay deserve natin ang magarbo at masarap na pagkain o kaya ay bagong gamit dahil sa pagod natin sa trabaho, pero ito ang unang kailangang mabaliktad sa ating sistema. Sa halip na isipin natin ang panandaliang sarap, ay dapat nating sanayin ang ating isipan sa butil-butil na pag-iipon dahil ang malalaking yaman ay nagsisimula sa maliliit na barya na pinahahalagahan. Kapag binaliktad natin ang pananaw na ito at mas binigyan natin ng importansya ang pagtatabi kaysa sa paggastos, ay doon pa lang magsisimulang magbago ang takbo ng ating hinaharap. Kailangan nating tanggapin na ang tunay na reward ay hindi ang gamit na naluluma, kundi ang seguridad na mayroon tayong madudukot sa oras ng pangangailangan. Tayong mga Pilipino ay likas na mapagbigay, pero kailangan nating matutunan na unahin muna ang pagbuo ng sarili nating pundasyon bago tayo tuluyang magpakalunod sa gastos. Kung titingnan natin ang paligid ay makikita natin na ang normal na ginagawa ng karamihan ay ang mag-blow out agad kapag may natanggap na pera, pero kung gusto nating yumaman ay dapat nating gawin ang kabaligtaran nito. Ang modernong approach sa pagyaman ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong kinikita, kundi sa kung gaano kalaki ang iyong naitatabi at napapalago sa paglipas ng panahon. Isipin ninyo kung binaliktad natin ang proseso at sa halip na celebrate muna, ay invest muna ang ating naging priority noong nagsisimula pa lang tayong magtrabaho. Siguro ay hindi natin nararanasan ang stress na laging naghihintay sa susunod na kinsenas at katapusan dahil mayroon tayong backup na pera. Ang butil-butil na pag-iipon ay hindi nangangahulugan na magiging kuripot tayo sa punto na hindi na tayo kakain ng masarap, kundi ito ay tungkol sa pagiging wise sa bawat pisong dumadaan sa ating mga kamay. Sa bawat 5 piso o 10 piso na naisasantabi natin ay bumubuo tayo ng isang habit na mas malakas pa kaysa sa anumang motivation na mapapanood natin sa internet. Ito ang disiplina na kailangan nating yakapin kung ayaw nating manatili sa situation na zero balance lagi ang bank account natin pagkatapos ng 3 araw mula sa sahod. Kadalasan ay nahuhulog tayo sa trap ng deserve ko to mentality na isang malaking hadlang sa ating pagunlad dahil ginagawa nating dahilan ang pagod para gumastos ng pera na wala pa naman sa atin. Ang kailangan gawin natin ay baliktarin ang mindset na ito at gawin nating goal ang deserve ko ang peace of mind sa hinaharap, kaya magtitiis muna ako sa ngayon. Napakadaling mainggit sa mga posts sa social media kung saan makikita natin ang ating mga kaibigan na nasa mamahaling coffee shop o nakasuot ng mga branded na damit pero hindi natin alam kung baon din ba sila sa utang. Sa ating paglalakbay patungo sa financial growth, ay kailangan nating intindihin na ang tunay na yaman ay invisible o hindi nakikita sa panlabas na anyo lamang. Kung binaliktad natin ang ating priorities at mas pinahalagahan natin ang laman ng ating savings account kaysa sa likes sa ating mga photos, ay mas mabilis nating mararating ang ating mga pangarap. Ang pagtitiis ng panandalian ay isang investment sa ating sarili na magbubunga ng matagalang kalayaan mula sa stress at pag-aalala.
Huwag nating hayaan na ang ating emotion ang magdikta sa ating wallet dahil ang emotion ay madalas na nagbabago pero ang utang ay nananatili hanggat hindi nababayaran. Sa ating kultura ay madalas nating marinig ang kasabihan na kapag may isinuksok ay may madudukot at ito ang pinakasimpleng paliwanag ng butil-butil na mentalidad na dapat nating buhayin muli. Pero sa modernong panahon ay kailangan natin itong i-level up sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital tools para mas lalong mapadali ang ating pag-iipon at hindi lang basta itinatago sa ilalim ng unan. Halimbawa na lang ay ang paglalagay ng pera sa mga digital banks na may mataas na interest o kaya ay sa mga programs tulad ng Pag-ibig MP2 Fund na nakakatulong sa paglago ng ating pera. Imbes na hayaan nating nakatambay lang ang pera sa regular savings account na kinakain ng inflation ay baliktarin natin ang strategy at gawin nating proactive ang ating pera. Ang bawat small win natin sa pagtitipid ay dapat nating ipagdiwang sa loob ng ating sarili dahil malaking hakbang ito para makalaya sa cycle ng kahirapan. Ang mahalaga ay maging consistent tayo at huwag mawala ng pag-asa kahit pakiramdam natin ay mabagal ang pagdami ng ating naipon. Sa dulo ay makikita natin na ang mga maliliit na sakripisyo na ginagawa natin ngayon ay siyang magsisilbing tulay para sa ating inaasam na magandang buhay para sa ating pamilya. Ang huling punto sa chapter na ito ay ang pag-iwas sa tinatawag nating one-day millionaire syndrome na naging tatak na ng ilang mga kababayan natin tuwing nakakakuha ng malaking halaga. Baliktarin natin ang ugaling ito sa pamamagitan ng paggawa ng listahan ng mga priority na kailangang bayaran at itabi bago pa man tayo tumingin sa mga sales sa mall o sa mga online shopping apps. Ang pagiging wise sa pera ay hindi pagiging KJ o killjoy, kundi ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa iyong sarili sa hinaharap na hindi na kailangang magmakaawa sa iba para makahiram. Isipin natin na ang bawat piso na hindi natin ginasta sa walang kwentang bagay ay isang sundalo na magtatrabaho para sa atin balang araw para hindi na natin kailangang magtrabaho habang buhay. Tayo ang may hawak ng manibela ng ating buhay financial, kaya kung hindi tayo masaya sa direksyon na pinupuntahan natin, ay ngayon na ang tamang oras para baliktarin ang ating mga gawi. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon na itigil ang mga lumang habit na nagpapahirap sa atin at simulan ang mga bagong habit na magpapayaman sa atin. Handa na tayong harapin ang susunod na hamon dahil alam na natin na ang sekreto ay wala sa laki ng sahod kundi sa tamang mentalidad at tamang sistema ng paghawak ng bawat biyaya na dumarating. Chapter 2. Ang sekreto ng utang na kumikita. Karamihan sa atin ay pinalaki sa paniniwala na ang lahat ng uri ng utang ay masama at dapat itong iwasan sa lahat ng pagkakataon para hindi tayo mabaon sa problema. Pero kung titingnan natin ang ginagawa ng mga bilyonaryo at mga matatagumpay na negosyante dito sa Pilipinas at sa buong mundo, ay kabaligtaran nito ang kanilang ginagawa dahil ginagamit nila ang utang para mas lalong yumaman. Dito papasok ang konsepto ng good debt at bad debt na kailangan nating maintindihan ng mabuti kung gusto nating baliktarin ang ating situation. Ang bad debt ay ang pangungutang para pambili ng mga bagay na bumababa ang halaga gaya ng bagong cellphone o panghanda sa birthday, samantalang ang good debt ay ang panghihiram ng puhunan para sa isang negosyo na magbibigay sa iyo ng kita buwan-buwan. Kapag ginamit natin ang pera ng bangko o ng ibang tao para mapalago ang ating income, ay tinatawag natin itong leverage, at ito ang isa sa pinakamabilis na paraan para makaangat sa buhay. Sa halip na matakot tayo sa utang ay dapat nating matutunan kung paano ito paamuhin at gawing tool para makabuo ng yaman na hindi lamang galing sa sarili nating pawis at pagod. Ang susunod nating dapat baliktarin ay ang paraan ng paggamit natin sa ating mga credit card dahil madalas itong nagiging dahilan ng pagkakabaon sa utang ng maraming kababayan natin. Ang normal na ginagawa ay ginagamit ang credit card bilang extension ng sahod para makabili ng mga luho na hindi naman talaga afford sa kasalukuyan, pero ang modernong approach ay gamitin ito para sa cash flow management. Isipin ninyo na sa halip na bayaran ng interest sa bangko ay ang bangko ang nagpapahiram sa atin ng pera ng libre sa loob ng 30 days habang ang sarili nating pera ay nakalagay sa isang high interest savings account o kaya ay ginagamit sa maliit na business.
Sa paraang ito ay hindi tayo ang alipin ng credit card, kundi ang credit card ang nagiging alipin natin para makakuha ng points at para mapanatiling hawak natin ang ating cash. Kailangan nating maging disiplinado na bayaran ang full amount bago ang due date para hindi tayo tamaan ng malalaking charges na siyang ikinayayaman ng mga financial institutions. Kapag binaliktad natin ang mindset na ito mula sa consumer mindset patungong strategic mindset, ay makikita natin na ang credit card ay isang powerful na sandata para sa ating financial growth. Isa sa pinakamahirap na usapin sa ating kulturang Pilipino ay ang pagiging emergency fund ng ating mga kamag-anak o kaibigan tuwing sila ay nangangailangan ng pera. Madalas ay tayo ang naglo-loan para sa kanila o kaya ay ibinibigay natin ang ating huling pera dahil sa awa, pero ito ay isang malinggawi na kailangan nating baliktarin para sa ating sariling kaligtasan. Hindi masama ang tumulong pero kailangan nating matutunan na magsabi ng hindi kung ang perang ibibigay natin ay kinuha lang din natin sa utang o kaya ay galing sa ating mahahalagang savings. Ang pagiging wise ay ang pag-alam kung kailan ka dapat maging sandigan at kung kailan mo kailangang protektahan ang iyong sariling financial stability dahil kung pareho kayong walang pera ay wala ring tutulong sa inyo sa huli. Baliktarin natin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila kung paano rin mag-ipon o kaya ay bigyan sila ng maliit na tulong na hindi makakaapekto sa iyong budget sa halip na pasanin ang buong problema nila. Sa ganitong paraan ay napapanatili natin ang ating mga relasyon nang hindi natin isinasakripisyo ang ating pangarap na makaalis sa kahirapan at makapagpundar para sa ating kinabukasan. Ang konsepto ng leveraging other people's money o OPM ay isang strategy na kailangang matutunan nating lahat kung gusto nating mapabilis ang ating pagyaman. Karaniwan ay nag-iintay tayo ng maraming taon para makapag-ipon ng sapat na puhunan para sa isang negosyo, pero kung binaliktad natin ang plano at kumuha tayo ng tamang loan, ay mas maaga nating masisimulan ang ating pangarap. Ang susi dito ay siguraduhin na ang kikitain ng negosyo ay mas mataas kaysa sa interest na ibabayad natin sa utang para ang matitirang profit ay diretsyo na sa ating bulsa. Halimbawa ay ang pag-loan para makabili ng gamit sa iyong maliit na computer shop o kaya ay para sa iyong online selling business na siguradong may customer at may kita araw-araw. Hindi tayo dapat matakot mangutang kung ang layunin natin ay para sa expansion at growth dahil ang mga pinakamalalaking kumpanya sa bansa ay lumaki dahil sa tamang paggamit ng utang. Kapag natutunan nating gamitin ang resources ng iba para sa ating ikaunlad, ay binabaliktad natin ang dehado nating kalagayan patungo sa isang position na may advantage tayo sa merkado. Sa huli ay kailangan nating magkaroon ng malinaw na exit plan sa bawat utang na pinapasok natin para hindi tayo mawalan ng control sa ating finances. Ang normal na ginagawa ng iba ay nangungutang para pambayad sa isa pang utang hanggang sa lumaki na ito ng lumaki, pero ang tamang paraan ay ang paggamit ng profit mula sa good debt para tuluyang mabura ang lahat ng bad debt sa buhay natin. Baliktarin natin ang ating sitwasyon mula sa pagiging debtor na laging tinatakasan ang mga collection calls patungo sa pagiging investor na pinapatakbo ang pera para sa atin. Ang paglipat mula sa pagkakautang patungo sa paggawa ng yaman ay isang proseso na nangangailangan ng matinding focus at tamang impormasyon na nakuha natin sa pagsasaliksik. Huwag nating kalimutan na ang layunin natin sa paggamit ng utang ay para lumaya at hindi para mas lalong maging bilanggo ng pera, kaya dapat ay palaging may calculations tayo sa bawat hakbang. Kapag nagawa nating baliktarin ang ating tingin sa pangungutang at nagamit natin ito sa tamang paraan, ay doon natin tunay na mararanasan ang bilis ng pag-angat ng ating kabuhayan. Ang yaman ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nasa kamay natin ngayon, kundi kung paano natin ginagamit ang bawat oportunidad para mas mapalago pa ito sa darating na mga panahon. Chapter 3. Mula sahod, patunggong sa ipon. Sa totoo lang ay marami sa atin ang nabubuhay sa nakasanayang formula na ang sahod minus ang mga gastos ay katumbas ng kung anuman ang matitira para sa ipon. Pero ang malaking problema sa ganitong sistema ay madalas na wala nang natitira dahil nauuna nating bayaran ang kuryente, ang tubig, ang upa at pati na ang mga luho bago ang ating sarili. Kung gusto nating magbago ang ating buhay, ay kailangan nating baliktarin ang formula na ito
at gawin itong sahod minus ipon ay katumbas ng panggastos o ang tinatawag nating reverse budgeting. Sa halip na maging huling priority ang ating kinabukasan, ay dapat nating itabi ang para sa atin sa unang araw pa lang na mahawakan natin ang ating pinaghirapan. Kapag ginawa natin ito ay pinipilit natin ang ating sarili na pagkasyahin ang natitirang pera sa loob ng 2 linggo at doon lumalabas ang ating pagiging malikhain sa pagtitipid. Ang pagbabagong ito sa ating sistema ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbibigay ng respeto sa ating sariling pagod at sakripisyo sa trabaho araw-araw. Ang isa pang mahalagang konsepto na dapat nating baliktarin ay ang ating pagdepende sa active income o yung kitang nakukuha lang natin kapag tayo ay pumapasok sa trabaho. Ang normal na ginagawa ng marami ay ang mag-overtime ng mag-overtime para madagdagan ang kikitain, pero ang modernong approach ay ang pagbuo ng passive income kung saan ang pera na ang nagtatrabaho para sa atin. Isipin ninyo na sa halip na palaging pagod ang ating katawan ay hahanap tayo ng mga paraan para kumita kahit natutulog tayo gaya ng paglalagay ng pera sa mga dividend stocks o kaya ay sa mga digital platforms na nagbibigay ng interest. Kapag binaliktad natin ang ating focus mula sa paghahanap ng trabaho patungo sa pagbuo ng mga assets, ay mas mabilis nating mararating ang ating financial freedom. Hindi sapat na masipag tayo dahil ang kasipagan na walang tamang direksyon ay mauubos lang sa pambayad ng mga bills na hindi naman natatapos. Ang tunay na sekreto ng mga mayayaman ay ang pagkakaroon ng maraming sources ng income na hindi nangangailangan ng kanilang physical na presensya sa lahat ng oras. Madalas din tayong malinlang ng mga nakikita nating magarbo sa labas dahil akala natin ay iyon ang hitsura ng tagumpay, pero sa totoo lang ay marami sa kanila ay nagkukunwari lang. Ang kailangan nating matutunan ay ang strategy ng invisible wealth kung saan mas pinipili nating magmukhang simple habang ang ating bank account at investments ay patuloy na lumalaki. Baliktarin natin ang nakaugaliang porma muna bago ipon dahil ang mga tunay na mayayamang Pilipino ay mas nakatutok sa kung paano mapoprotektahan ang kanilang yaman kaysa sa kung paano ito ipagyayabang. Kapag hindi natin kailangang patunayan sa ibang tao na may pera tayo, ay mas marami tayong matatabing puhunan para sa ating mga pangarap na negosyo o properties. Ang pagbili ng mga bagay na mabilis mawalan ng value para lang makasabay sa uso ay isang bitag na nagpapanatili sa atin sa kahirapan, kaya dapat nating iwasan ito. Mas masarap sa pakiramdam ang matulog sa gabi na alam mong meron kang milyones na nakatago kaysa sa nakasuot ka ng mamahaling sapatos, pero wala ka namang pambayad sa kuryente sa susunod na buwan. Bago tayo sumabak sa mga komplikadong investment gaya ng crypto o stock market, ay kailangan muna nating baliktarin ang ating pagmamadali at unahin ang pagbuo ng matibay na pundasyon. Ang normal na pagkakamali ng marami ay ang pag-invest agad ng kanilang huling pera sa mga high-risk na scheme dahil sa kagustuhang yumaman ng mabilis, pero madalas ay nauuwi lang ito sa pagkatalo. Ang dapat nating gawin ay unahin ang pagbuo ng emergency fund na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng ating gastusin at kumuha ng tamang insurance para protektado tayo sa anumang sakuna. Kapag mayroon tayong solid foundation, ay hindi tayo matatakot kahit bumagsak ang ekonomiya o mawalan tayo ng trabaho dahil mayroon tayong pansamantalang masasandalan. Ang pag-i-invest ay parang pagpapatayo ng bahay kung saan kailangan ang matatag na semento sa ilalim bago mo ilagay ang magagandang pintura at dekorasyon sa itaas. Sa ganitong paraan ay binabaliktad natin ang panganib at ginagawa nating mas safe at mas sigurado ang ating paglalakbay patungo sa pagyaman nang hindi tayo kinakabahan sa bawat paggalaw ng merkado. Sa huli ay kailangan nating gamitin ang teknolohiya para i-automate ang ating yaman para hindi na tayo mahirapan sa pagdedesisyon buwan-buwan kung mag-iipon ba tayo o hindi. Ang normal na habit ay manually nating inililipat ang pera, pero madalas ay nakakalimutan natin ito o kaya ay natutokso tayong gastusin muna ang pera bago itabi. Baliktarin natin ang proseso sa pamamagitan ng pag-setup ng automatic transfers sa ating online banking kung saan sa tuwing papasok ang sahod ay kusa nang mapupunta ang isang bahagi nito sa ating savings o investment accounts. Sa paraang ito ay tinatanggal natin ang human error at ang temptation na pakialaman ang perang nakalaan para sa ating kinabukasan dahil hindi na natin ito nakikita sa ating main account.
Ang automation ay isa sa mga pinakamabisang paraan para maging consistent sa pag-iipon kahit na busy tayo sa ating trabaho o sa ating pamilya. Kapag naging automatic na ang ating pagyaman ay mas magkakaroon tayo ng oras para mag-isip ng iba pang mga paraan para mas lalo pang palaguin ang ating kabuhayan. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon ay ang pundasyon ng ating kalayaan sa hinaharap, kaya dapat nating seryosohin ang pagbaliktad sa ating mga lumang gawi. Chapter 4. Ang diskarte sa pagnenegosyo at career. Marami sa atin ang pinalaki sa payo na kailangan nating magpakasipag at magtiyaga ng husto para tayo ay yumaman sa buhay. Pero kung titingnan natin ang realidad sa ating paligid ay makikita natin ang mga kargador sa palengke o ang mga magsasaka sa bukid na sila na ang pinakamasisipag pero sila pa rin ang madalas nakapos sa pera. Ang kailangan nating baliktarin ay ang paniniwala na sipag lang ang sagot dahil ang totoo ay kailangan nating magtrabaho ng mas matalino o yung tinatawag nating work smarter, not just harder. Ang modernong diskarte ay ang paggamit ng leverage o yung paghahanap ng mga paraan kung paano ang iyong isang oras na trabaho ay magbubunga ng 10 beses na resulta kaysa sa dati. Imbes na ibenta lang natin ang ating oras para sa maliit na sahod, ay dapat nating isipin kung paano nating gagamitin ang ating talino at mga tools para mapadali ang ating gawain at mas mapalaki ang ating kita. Sa halip na maging pagod na pagod tayo sa dulo ng araw, ay dapat nating unahin ang mga bagay na may malaking epekto sa ating pagunlad at iwanan ang mga gawaing hindi naman nakakatulong sa ating bulsa. Isa sa mga pinakamahalagang investment na kailangan nating gawin ay ang pag-upskilling o ang pag-aaral ng mga bagong skills na mataas ang bayad sa merkado ngayon. Ang normal na ginagawa ng marami ay ang magtipid sa lahat ng bagay pati na sa pagbili ng mga libro o pag-attend ng mga seminars, pero ito ay isang maling diskarte na dapat nating baliktarin. Ang pagtitipid sa iyong sariling kaalaman ay ang pinakamahal na pagkakamali na magagawa mo dahil ang iyong utak ang pinakamalaking asset na mayroon ka para kumita ng pera. Isipin ninyo na sa halip na mag-ipon lang ng barya ay gumastos tayo para matuto ng digital marketing o graphic design o kahit anong skill na pwedeng ibenta sa mas mataas na halaga sa mga kliyente sa loob at labas ng bansa. Ang return on investment ng pag-aaral ay hindi mapapantayan ng anumang bank account dahil ang kaalaman na nakuha mo ay hindi mananakaw sa iyo at magagamit mo ito habang buhay. Kapag binaliktad natin ang ating budget mula sa puro konsumo patungo sa pagpapaunlad ng sarili, ay doon lang tayo tunay na makakasabay sa mabilis na pagbabago ng ating panahon. Ang pagpasok sa negosyo ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng kung ano ang gusto mo, kundi tungkol sa paghahanap ng solusyon sa mga problema ng ibang tao para ikaw ay kumita ng profit. Ang karaniwang ginagawa ng mga nagsisimulang negosyante ay tumitingin sila sa kung ano ang uso gaya ng milk tea o kaya ay ukay-ukay at nakikigaya lang sila hanggang sa maging sobrang dami na ang kompetisyon. Baliktarin natin ang mindset na ito at simulan nating obserbahan ang mga reklamo o mga hirap na nararanasan ng mga tao sa ating paligid at doon tayo bumuo ng negosyo na sasagot sa kanilang pangangailangan. Kapag ikaw ang nagbibigay ng solusyon sa isang problema, ay hindi mo na kailangang magmakaawa para sa mga customers dahil sila na mismo ang lalapit sa iyo para makuha ang iyong serbisyo. Ang entrepreneurial mindset ay ang kakayahang makita ang oportunidad sa gitna ng kaguluhan at ang pagbaliktad sa bawat hamon para maging isang paraan ng pagkita ng pera. Huwag tayong matakot na maging kakaiba sa ating inaalok dahil ang pagiging unique ay isang malaking advantage sa mundo ng negosyo kung saan lahat ay gustong makigaya lang sa iba. Kadalasan ay sinusubukan nating maging jack of all trades o yung taong marunong sa lahat ng bagay pero hindi naman eksperto sa kahit isa man lang sa mga ito. Ang kailangan nating gawin ay baliktarin ang strategy na ito at piliin ang maging isang niche expert o yung taong kilala sa isang particular na larangan na may mataas na demand. Kapag ikaw ay eksperto sa isang bagay, ay mas malakas ang iyong power na mag-dictate ng presyo dahil alam ng mga tao na ikaw lang ang makakapagbigay ng ganoong kalidad ng trabaho. Isipin ninyo kung sa halip na gumagawa ka ng lahat ng uri ng video, ay naging eksperto ka sa paggawa ng mga YouTube ads para sa mga real estate agents dahil doon ay mas madali kang mahahanap ng mga tamang kliyente.
Ang pagiging generalist ay madalas na nagreresulta sa pagiging average lang ang kita, pero ang pagiging specialist ay ang tunay na daan para mabilis na yumaman at makilala sa iyong industriya. Huwag matakot na limitahan ang iyong serbisyo dahil sa paglimit mo sa iyong focus ay doon mo mas mapapalawak ang iyong nararating at ang iyong kikitain sa hinaharap. Sa huling bahagi ng kabanatang ito ay kailangan nating baliktarin ang ating tingin sa pagkakamali o failure at gawin itong isang mahalagang data point para sa ating susunod na hakbang. Ang normal na reaction natin kapag nalugi sa negosyo o hindi nakuha ang promotion ay ang sumuko at bumalik sa dati nating ginagawa dahil sa takot na muling mabigo. Pero ang mga matatagumpay na tao ay tinitingnan ang failure bilang isang lesson na nagsasabi sa kanila kung ano ang hindi gumagana para mas mapaganda pa ang kanilang susunod na plano. Baliktarin natin ang ating emosyon mula sa pagiging malungkot patungo sa pagiging curious kung bakit hindi naging matagumpay ang ating unang subok para hindi na natin ito maulit pa. Ang bawat talo sa negosyo ay isang tuition fee na binayaran natin sa paaralan ng karanasan na magtuturo sa atin kung paano maging mas matatag at mas wise sa susunod. Kapag hindi na natin kinatatakutan ang pagkakamali, ay mas magiging malakas ang loob nating sumubok ng mga bagong ideya na maaaring maging susi sa ating inaasam na malaking yaman. Chapter 5: Pagpili ng Circle at Kapaligiran. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay ay kailangan nating pag-usapan ang isa sa pinakamalakas na impluwensya sa ating bulsa na madalas nating mabalewala at ito ay ang mga taong nakapaligid sa atin. Ang normal na ginagawa nating mga Pilipino ay ang manatili sa ating comfort zone kasama ang mga kababata o mga katrabaho na ang hilig lang ay magreklamo tungkol sa gobyerno o magtsismisan tungkol sa buhay ng iba. Pero kung gusto nating baliktarin ang ating kapalaran, ay kailangan din nating baliktarin ang ating social circle at maging mapili sa kung sino ang pinapakinggan natin araw-araw. May kasabihan nga na ikaw ang average ng 5 tao na madalas mong kasama, kaya kung ang mga kasama mo ay puro gastos at utang, ang alam ay malamang na magiging ganoon ka rin. Ang modernong diskarte ay ang dahan-dahang pag-iwas sa mga taong may crab mentality o yung mga taong hihilahin ka pababa sa tuwing nakikita nilang nagsisikap kang magbago ng iyong buhay financial. Hindi ito pagiging matapobre, kundi ito ay pagprotekta sa iyong mindset para hindi ka mahawa sa negatibong pananaw na siyang nagpapanatili sa marami sa atin sa kahirapan. Kailangan nating matutunan na ang networking ay hindi lang para sa mga naghahanap ng trabaho, kundi ito ay para sa pagbuo ng iyong net worth sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa mga taong mas matalino at mas mayaman sa iyo. Ang karaniwang nararamdaman natin kapag nakakakita tayo ng mga taong matagumpay ay ang pagkailang o ang pagkainggit, pero dapat nating baliktarin ang emosyong ito at gawin itong inspiration para matuto sa kanila. Sa halip na lumayo tayo ay dapat nating hanapin ang mga pagkakataon na makasama sila sa isang usapan o kape para malaman natin kung paano sila mag-isip at kung paano nila hinaharap ang mga problema sa pera. Ang pagkakaroon ng mga kakilala na may mataas na pangarap ay magtutulak sa iyo na mas galingan pa ang iyong ginagawa dahil makikita mo na posible palang makuha ang mga bagay na akala mo ay sa panaginip lang. Baliktarin natin ang ating hiya at palitan ito ng lakas ng loob na magtanong at makinig sa mga payo ng mga taong nauna na sa atin sa rurok ng tagumpay. Ang tamang connection ay madalas na nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad na hindi mo makukuha kahit gaano ka pakasipag sa iyong sariling sulok. Ang paghahanap ng mentor o isang gabay ay isa pang mahalagang hakbang na kailangan nating gawin sa halip na mga patayo sa dilim at umasa lang sa guesswork sa ating mga desisyon. Ang normal na ugali ay ang subukan ng lahat sa sarili nating paraan dahil ayaw nating magmukhang walang alam, pero ito ay madalas na nagre-resulta sa mga mamahaling pagkakamali na pwedeng maiwasan. Baliktarin natin ang ating pride at aminin natin na kailangan natin ng tulong mula sa mga taong dumaan na sa landas na gusto nating tahakin para mas mapabilis ang ating pag-unlad. Isipin ninyo na sa halip na mawalan ka ng 50,000 sa isang maling negosyo ay nagbayad ka na lang ng kaunti para sa isang course o humingi ng payo sa isang expert na magsasabi sa iyo ng mga dapat iwasan. Ang mentorship ay parang cheat code sa buhay na magbibigay sa iyo ng shortcut patungo sa yaman dahil hindi mo na kailangang dumaan sa lahat ng hirap na naranasan nila noon. Kapag natutunan nating maging humble at maging estudyante ng buhay,
ay doon natin mas mabilis na mahahawakan ang susi sa ating financial freedom. Isa pang kailangang mabaliktad sa ating sistema ay ang paglipat mula sa scarcity mindset patungo sa abundance mindset kung saan naniniwala tayo na sapat ang biyaya para sa lahat. Ang normal na ginagawa ng iba ay ang makipag-unahan o manlamang sa kapwa dahil sa takot na maubusan sila ng pagkakataon o ng pera, pero ang ganitong pananaw ay nagdudulot lang ng stress at away. Ang modernong approach ay ang pagtulong din sa iba na umangat dahil alam mo na ang pag-asenso ng iyong kapwa ay hindi nangangahulugan ng iyong pagbagsak, kundi ito ay lalong nagpapalawak ng merkado para sa lahat. Kapag binaliktad natin ang ating galit sa pag-asenso ng iba at ginawa natin itong kagalakan, ay mas nagiging magnet tayo ng mga positibong oportunidad at mga biyaya mula sa universo. Ang taong mapagbigay at marunong mag-share ng kanyang kaalaman ay mas lalong pinagkakatiwalaan ng mga tao at ito ay bumabalik sa kanya sa anyo ng mas malalaking projects at mas malalawak na negosyo. Huwag tayong matakot na maubusan dahil ang mundo ay puno ng yaman para sa mga taong may malinis na layunin at may tamang diskarte sa paghawak ng kanilang mga blessings. Sa huling punto ng ating usapan ay kailangan nating pag-isipan ang ating legacy o ang dahilan kung bakit ba talaga nating gustong yumaman sa ating buhay. Ang normal na goal ng marami ay ang magkaroon ng malaking bahay o magarang sasakyan para sa sarili nilang kasiyahan, pero kailangan nating baliktarin ang layuning ito para maging mas makabuluhan ang ating pagsisikap. Isipin ninyo na ang pagyaman nyo ay hindi lang para sa inyong sarili, kundi para makatulong kayo sa inyong pamilya, makapagbigay ng trabaho sa inyong komunidad, at makapag-iwan ng magandang halimbawa sa susunod na henerasyon. Kapag ang layunin mo ay mas malaki pa sa iyong sarili, ay mas nagkakaroon ka ng lakas na bumangon sa tuwing ikaw ay nadadapa dahil alam mong may mga taong umaasa sa iyong tagumpay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng buhay na nabago mo dahil sa iyong pagiging wise at mapagmalasakit sa iyong kapwa Pilipino. Ngayong alam na natin ang mga dapat baliktarin sa ating mga gawi ay oras na para kumilos tayo ng may paninindigan at simulan ang ating bagong kwento ng tagumpay. Ang tunay na pagyaman ay hindi lamang nakadepende sa laki ng iyong kinikita, kundi sa tapang mong baliktarin ang mga maling gawi na nakasanayan na ng marami sa ating lipunan. Natutunan natin sa videong ito na ang disiplina sa pag-iipon, ang tamang paggamit ng utang bilang tool sa negosyo, at ang pagpili ng tamang mga tao sa paligid ay ang mga tunay na pundasyon ng tagumpay. Huwag nating hayaan na ang ating emotion o ang pressure ng social media ang magdikta sa ating kinabukasan. Ang bawat piso na itinabi mo at bawat bagong skill na pinag-aralan mo ay mga hakbang patungo sa iyong kalayaan mula sa stress ng pera. Tandaan natin na ang yaman ay isang marathon at hindi isang sprint. Ang mahalaga ay nagsimula ka ng baguhin ang iyong direksyon ngayon. Gamitin natin ang mga aral na ito para hindi lang tayo ang umasenso, kundi pati na rin ang ating pamilya at komunidad. Simulan mo nang baliktarin ang iyong mga ginagawa at panoorin ang pagbabago sa iyong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, paki-like naman at mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Gintong Ugali. Maraming salamat.